Kumusta? Pag-uusapan natin ngayon ng kwento ng isang bayaning Pilipino na ang pakikipaglaban para sa kalayaan ay biglang tinapos ng isang matinding pagtataksil. So paano nga ba nabubuo ang isang bayani? Magandang tanong yan, di ba? Simulan natin dito dahil dito iikot ang buong kwento ni Diego Silang. Alam nyo, ang sagot, hindi yan sa mga payapang panahon, kundi sa gitna mismo ng gulo, ng matinding kaguluhan. At dyan mismo, magsisimula ang ating kwento. Okay, Part 1, Isang Tinig sa Hilaga. Balik tayo sa nakaraan, punta tayo sa Pilipinas noong 18th century. Dito natin makikilala ang isang tao na, wow, kinalabanin niya ang isang buong imperyo. Okay, so para makuha natin yung buong picture, isipin nyo, mahigit 300 taon na tayong sakop ng mga Kastila. Tapos, bigla, noong 1762, boom! May dumating na bago, ang mga Briton. Sinakop nila ang Maynila. Isipin mo na lang yung gulo noon, di ba? Dito, nakita ni Diego Silang na mahina pala ang mga Kastila. Ito yung perfect storm, ang tamang-tamang pagkakataon para may isang lokal na leader na umangat. At sino ba tong si Diego Silang? Well, hindi siya general o galing sa dugong bughaw na pamilya. Isa lang siyang mensahero, naglalakbay-lakbay mula Vigan papuntang Maynila. Pero yung kapangyarihan niya galing sa mga nakikita niya sa daan. Yung araw-araw na hirap ng mga kababayan niya, yung mabibigat na buwis, yung sapilitang pagtatrabaho, yan ang nasa saksihan niya. At dito na pumasok yung tanong sa isip niya. Teka, kung hindi kayang protektahan ng mga Kastila ang sarili nila laban sa mga Briton, paano pa nila poprotektahan tayong mga Pilipino? Yan yung moment na nagpapabago sa isang ordinaryong mensahero para maging isang revolusyonaryo. Nakita niya na yung kahinaan ng mga mananakop, yun yung oportunidad para sa kalayaan. Mula sa makapangyarihang ideya na yan, paano na nga ba ito naging isang buong kilusan? Yan ang tatalakayin natin sa Part 2, ang Malayang Ilocania. So ito talaga yung pinakaugat ng problema. Sa isang side, yung pamumuno ng Kastila, mabigat na buwis, sa pilitang magawa, puro pang-aabuso. Sa kabilang side naman, simple lang yung hinihiling ni Silang, alisin yung buwis, paalisin yung mga abusadong opisyal at hayaan na ang mga Ilocano na pamunuan ng sarili nila. Magkaiba talaga, di ba? So, anong nangyari? Una, sinubukan ni Silang makipag-usap. Pero binaliwala ng mga Kastila ang mga hiling niya. Dahil dyan, pangalawa, nagsimula na ang pag-aalsa. Tinipon niya ang mga taga-Ilocos para lumaban. At ang resulta, pangatlo, tagumpay. Nakuha nila ang Vigan at ideklara itong kabisera ng Malayang Ilocos. Imagine that, isang tanglaw ng pag-asa sa Hilaga. Pero syempre, habang lumalakas si Silang, hindi naman basta-basta papayag ang mga Kastila. At ang ginamit nilang sandata, hindi kanyon, hindi espada, kundi isang bagay na mas mapanlinlang at mas masakit. Gumamit sila ng isang lumang taktika, isang taktikang gumagamit ng isang malapit na kaibigan. Ang mga utak sa likod nito, sina Miguel Vicos at Pedro Becbec. At ang plano, pumasok sila sa bahay ni Silang na parang mga kakampi, kunwari, kaalyado. At doon mismo sa loob ng sarili niyang tahanan, pinaslang nila ang Liberator of Ilocos. Si Vicos pa mismo, isang taong itinuturing niyang kaibigan, ang bumaril sa kanya. Isang putok lang ng baril at sa isang iglap, wala ang lider ng revolusyon. Akala ng marami, tapos na ang kwento. Pero dito sila nagkakamali. Kasi hindi ito natapos sa pagkamatay ni Diego. Sa totoo lang, dito pa lang magsisimula ang isang panibagong apoy. Dito pumapasok ang alab ni Gabriela. Kasi yun ang nasa isip ng mga Kastila, diba? Na kapag pinatay mo ang leader, patay na rin ang buong kilusan. Tapos na ang laban. Pero grabe, sobrang mali sila. Dahil mula sa abo ng pagbabagsak ni Diego, may isang bagong apoy, mas matindi, mas maalab na malapit ng magliyab. At ang apoy na yon, may pangalan. Si Gabriela Silang, ang asawa ni Diego. Mula sa trahedya, siya ang tumayo, siya ang pumalit sa pamumuno. At dito siya nakilala bilang Generala, ang babaeng general na humawak ng espada para ipagpatuloy ang laban.
Isipin niyo yon, hindi lang siya basta nagluksa. Hindi. Kinuha niya ang pamumuno sa mga rebelde. Siya ang naging kauna-unang Filipina na namuno sa isang revolusyon. Yung tapang niya, naging simbolo yan ng paglaban. At yung pagkamatay ni Diego, imbes na maging katapusan, naging gasolina pa para sa mas malaking pag-aalsa. So ano nga ba ang pinakamahalagang aral na makukuha natin sa buong kwentong to? Ano ba ang isang bagay na kahit anong pagtataksil pa ang gawin mo, hinding-hindi mo kayang patayin? Ang sagot, isang ideya. Kasi yan ang totoo, di ba? Pwede mong patayin ang isang tao. Pero hinding-hindi mo mapapatay ang ideya ng kalayaan, lalo na kung ito'y nakatanim na sa puso ng mga tao. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.